Magandang hapon po sa ating lahat. At naubos na ho eh. Pinasalamat na ni Mrs. Inunahan na ako. Amen. Eh, kami hindi napayag na kami matatalo sa sunod. Okay, nagsasaulo. 2 linggo na ho ako nagsasaulo. Biro lang. Ano, babawi kami, babawi. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon. Una po ay nagiging bahagi pa kami ng gawain. Kami po ay nakakauwi pa dito sa dagatan. Ang tunay ho niyan ay kalapit doon sa amin. Oo nga naman. Lalakad lang ay nado na sa simbahan. Ilang hakbang at nado na ho kami. Siya nga naman. Pero mas masarap pong umuwi dito sa Pilipinas. Narito ho ang puso namin kasi dito po kami member. Amen. At saka syempre, narito si Mama para kami ay nakakadalaw po sa kanya. Amen. At kami po ay masaya na kami po ay nagiging part ng ministries po dito. Bagaman hindi ho sobrang daming ministry, ako ay natutuwa na nakapagturo pa ako sa aming klase. Amen. May natututunan ka kaya yung aking mga estudyante. Sa ulo na eh. Ako ay masaya na magtuturo, na nakapagturo po, bagaman alam kong hindi ko expertise yun, eh may biyaya naman po ang Panginoon eh. Di, anong lagay ho niya ako, anong natutunan ko, yun lang naman ang kaya kong i-share sa kanila. At sana po, isa simpleng paraan ng aking pagpapaliwanag, eh sila may natututunan. Then yun po, nakakatuwa nga po ang aking mga anak ay nagiging involved sa gawain. Kita ko po sila. Amen. Eh, kahit malayo ang amin, gusto may bisita di na galing Sorosoro naman ang bisita. Ang amin naman sasakyan ay kotse lang. Iisa lang ang kasya. Ay, pagka may gusto sa mamang iba, hindi na-aari. Dapat nakakabili na ako ng barko. Para ho malaki-laki. At ako'y natutuwa po sa aking mga anak. Sila ay, tingin ko po ay spiritually sila po ay okay. Kita ko po sila magkapatid, nagbabasa ng Bible. Amen. Bago matulog, ay sinusubukan ko. Kwento ko na dati eh. Sinusubukan ko po. Ako di aakyat sa taas, tutulog na. Sisilipin ko yung ako hindi kita. Abay, kita ko nagbabasa ng Bible eh. Amen. Tapos sabay sisilip sa akin gayon. Yung pala sadyang alam na kaya aakyat. Hindi, sila sadyang kita ko ay, sila, talagang sila ay nag-seryoso din. Nakakatuwa. Salamat sa young people. Amen. Sa leadership ni Brother Henry. Kita ko yung discipline ng young people at gusto ko rin ma-adapt ng merit yun. Bagaman mahirap i-apply. Pero kami nang gagaya lang sa inyo. Kaya sige, bring it on. Lahat ng inyong gustong ilabas at aming gagayahin. Kami nang gagaya lamang at hindi naman masama na manggaya. Amen. So merit ngayon, lagi rin nagkukwenta ng inaipamigay na tracts. Tuwing every Sunday ay nagre-report, nasa more than 200 every Sunday. Every week, ang naipapamigay na tracts ng isang grupo, ay 2 grupo yon. Nakakabot na daw kami ng naiya. Hamak mo yon. Nakabot na kami ng naiya sa pamimigay. Gawa ni Tita Lorna. Si Tita Lorna ang pinakamasipag Pag nasa ospital, ay lahat na binigyan. Amen. Kahit saan pumunta, ay talagang binibigyan. At saka marami sa mga married, talagang masisipag magbigay. Kaya po ako natutuwa po sa inyo. At katuwa namin leader, kami ni Pastor, na sa married na kayo po ay nag-improve. Kakaunti na, ang baingi sa married, kakaunti na. Meron pa ga? Wala na naman yata. Dati ho, ang married ay tunuhin-tunuhin. Ngayon hindi na, nakakatuwa ho. Man. Sa mga simpleng mga program ng married ay nagkakaisa kami. Something funny, natawa nga something funny. Kung yun ay hindi nakakatawa, dapat tatawa. Something funny. Pero nakakatuwa, masaya kami kanina. Hindi namin alam kung paano magre-regaluhan ng something funny. Ay nakatawa din naman nga Yung galamang si Kuya, seryo, natanggap sisters. Pag hindi ka naman natawa, natanggap niya yung panty liner. Kaya, Kuya, panty liner yata natanggap ni Kuya Seryo. Si Brother Lito ay diaper. Hindi kayo nakakatawa naman yan. So, yan. Masaya po kami. Kaya po, nakakatuwa sa simbahan. Hindi ho lahat ng organization ay may ganito. Yeah. Kami sa kumpanya po, sa totoo lang sa mga kumpanya, pilit na pilit ang mga ganitong klase ng pagkakatuwa ng mga empleyado. Meron tayong tinatawag na employee engagement na yun ay trabaho ng HR na likumin lahat ng mga tao para magkameron ng socialization. Kasi kami, minomonitor namin yung social performance. Meron tayong tinatawag na ESG. Yun po ay mga trabaho. Pero wala. Once in a year na ginagawa,
Pero hindi kagaya sa atin na masayang-masaya tayo doon sa mga nangyayari sa atin. Sa kumpanya po yan laging hanap ng tao dahil kwarta. Huwag niya, pirahin nyo na lang. Laging gayon Kanyari, bibigyan ng mga grocery, mga grocery counting basket-basket na worth 500 for example. Pirahin na lang Oo nga naman. Pera lang. Laging masaya ang tao, pera. So, nakukwento rin niya sa akin ng mga taga-Canada, kasi nandun din sa Canada, itong sina Nep, kasi naman kahit malayo, kami consistent sa pag-chat. Sabi niya, dito kuya, sa Canada, yung mahalagi pera lang sa mga tao din Yung mga Baptist na pumunta din ay walang masimbahan. Talagang ang focus na lang talaga ay paano kikita ng pera para maibayad sa loan. So, yun ang trabaho. Kaya sabi ko sa kanila, ay magpakatatag kayo dyan. Kung kaya nyo magbuo diyan ng samahan na kayo ay makapaglingkod sa Panginoon, igawin natin. Dahil wag tayong susuko. Kaya sabi niya, kung gusto nyo na umuwi, gusto na daw nilang umuwi. Kasi napakahalaga daw pala ng physical church, yung ganito. Wow. Kasi sila, pwede naman mag-online, pero napakahalaga daw talaga ng physical church. Kaya ako naman nagkukwento sa kanila, kaya ako hindi naiinggit sa inyong mga nasa abroad. Kasi naranasan ko nang ako'y nag-abroad. Hindi nga naman masaya Although maluwag sa pera, pero hindi masaya ang buhay Kristiyano. Ay, kinukwento ko din sa mga estudyante ko kanina, ako ay 1 year na nasa Japan, 1 year akong backslider. Kasi 1 year akong walang church, 1 year akong mahina sa Bible reading, 1 year akong mahina sa prayer, at 1 year akong hindi tapat sa giving. Kaya naranasan ko na yung buhay na yon, ayaw ko nang maulit yun sa aking buhay. Kasi ngayon, sabi ko naman, ang buhay ay, kahit nasa Pilipinas ka naman, masaya din naman Unang-una, hindi ka mag-i-English. Diga? Tama, pumunta ka sa ibang bansa, mag-i-English ka daw, mapipilitan ka. At mag-i-Islang ka doon. Pwede pala ako doon. Pwede tayo doon. Ngayon, pag nasa Pilipinas ka, paglabas mo ng kapitbahay mo, Tagalog ang kausap mo. Pagpunta mo sa opisina, Tagalog ang kausap mo, diga? Yun nga lang, sa mga meeting ko, ay hindi pwede. Talagang Inglesan lagi. Dahil ng mga foreigner ang aking mga kaharap din lagi. Pero masarap ang buhay na nasa Pilipinas. Nasa simbahan ka, nakakasalamuha ko kayo. Yun. Kaya yun po ang masaya. Kaya hindi normal ang buhay sa abroad. Tapos tayo naman ay hiling-hili. At kumahingan din natin sila. Akala naman natin dalin-dalin ang buhay doon. Mahirap ang buhay. Doon ang buhay ay mahal ang bilihin doon. Balita ako doon. Talagang sila tiis na tiis. Kasi counting, ang doon talaga hindi madali ka guys. Sa atin, pag may counting pera tayo, okay na tayo dito Sa kanila hindi pwede yun. Kaya kakayod at kakayod. Pero tayo, kahit mamahinga na sa gabi, ayos na. Sa kanila hindi. Ang iniisip, trabaho pa din. Kaya purihin ang Panginoon. Ako'y masaya na kahit ako narito sa Pilipinas, hindi ako pinagkukulan ng Panginoon. Sa aking family po, tingin ko naman kami more than enough. Kami ay more than sa sapat para sa akin. At ako po'y natutuwa, kami pinagpapala ng Panginoon. Promotion sa AGMP po ay dire-diretso. Ako ho ay natutuwa at napapasama po ako doon. Basta nakakatuwa po. Ako ay minsan nagugulat sa Panginoon na ang mga katrabaho ko nagugulat din. Sabi, Sir Albert, sobrang bata mo pa para pumunta dyan sa position na yan. Ang dami nagsasabi, bata pa. Kasi sanay sila na pagdating sa mga officer position, kasi iba po yung mga manager lang pero iba po yung officer position. Pag nasa officer position ka na, dapat yun maiedad talaga. Pero parang isa po ako sa pinakabata na nasa officer position sa AGMP. Kaya ako po'y masaya sa Panginoon na hindi ko na-expect na ako iaabot sa ganung posisyon. Amen. Kung ba yung position ko ngayon, yun po yung pinakamataas na position na pwedeng makuha sa isang department. Kaya ako po ay masaya. Ako po ay, sabi ko nga ay, bagaman, hindi naman po lagi compensated. Kasi meron po kaming promotion na ang salary wala muna. Diyan naman tayo sanay, yung mga Pilipino po-promote muna kita sa trabaho. Ang pera ay sa next year. So meron kami mga ganun po. Ako'y promoted ngayon, pero ang pera ay sa kasunod pa. Sa akin walang problema. At least ang sabi ko sa kanila, at least may sisingilin ako. Sige, promote niyo muna ako. May karapatan ako maningil sa inyo. Banda-banda rin. At least ay nakaposisyon na. Ang malaking bagay din po doon, actually, marami po ako natutulungan na mga kasamahan na pwede magkaroon ng trabaho.
Actually, si JM, nasan ka si JM? Si JM lang medyo minalas dun sa... nag-testing na dun si JM. Pero babalik at babalik si GM doon. Pero nakatuwa, si GM ngayon natanggap na sa Laguna as a welder. Pero ang plan ko talaga makabalik siya sa AGMP. Kaya si Luigi, kung kayo ay, pwede kayo doon. Opo, basta kakaya ko kayong tulungan, kahit sino po sa atin na gustong pumasok sa AGMP, na may sapat na, ibig sabihin, credentials, para makapasok. Magagawan po natin ng paraan. Magandang driver. Si Eric. Gayon? Driver ng loader. So yun po, marami pong gusto ipagpasalamat. Alam ko po tayo ay wala ng time. Masaya po ako sa Panginoon na siya po ay nagbe-bless. Wow. Masaya po ako na hindi pinagkukulang ang mga nagtatapat sa Panginoon. Kahit nga ako hindi masyadong tapat. Sa totoo lang, hindi ko masasabing ako'y tapat na tapat. Pero ang Panginoon talaga po ay napakabuti. Wow. Kitang-kita ko po sa aking buhay kung paano niya ako pinagpapala at kung paano ako'y nagiging daluyan ng pagpapala sa iba. Masaya ako. Yung sinabi ni Mace kanina sa Bible study namin, almost lahat ng umatin doon, 50%, more than 50% ng umatin doon ay Team AGMP. Ang iba doon ay tapos na si AGMP at nasa mga ibang bansa na pero umaattend pa rin sila doon. Wow. Kaya okay. Pati yung mga Indiano, invited ko yun. Ang daming Indiano nung nakaraan eh. Parang halata ko yun yung mga kung ano-ano mga gagawin ng mga Indiano na yun. Nakaraan. Pero po, salamat po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po.